At sa puntong ito, makakasap natin si DSWD Secretary Dinky Soliman. Magandang gabi po, Secretary. Magandang gabi naman sa iyo, Igan, at sa inyong tagapanood at tagapakinig. Kamusta na ho yung ating relief operations? Mas maayos na ho ngayon, Secretary? Opo, tuloy-tuloy naman po yung ating paghatid. Nandito nga kami ngayon sa warehouse at kasama ni Secretary Mar Rojas at pinanonood namin yung repacking at saka yung paglalagay ng mga goods. No? Ang sistema kasi natin ngayon, naghahatid kami, meron kaming 8 truck, naging 10 na. Opo. Sa lahat ng bayan ng Leyte. Opo. From Tacloban on the Pacific side and on the Ormoc side, mayroong kumukuha naman. So as of 7 o'clock this evening, ang report ay naabot na namin lahat ng towns sa Leyte. Kinoconsolidate ngayon yung mga figures, kaya hindi ko maibibigay sa iyo kung ilan yung nailabas namin ngayon. Opo. Pero pinagdagan namin na maliban dun sa ating mga military truck, meron kaming isang 10-wheeler wing van na nagpapaba pa sa mga munisipyo ng 200 trucks of rice. So, ang nangyayari ngayon, talagang napibilisan na natin ang paghatid natin sa mga relief goods. Kunyari, nasa harap ko ngayon, ang truck ng biliran. Kumukuha sila ng food pack sa ngayon. At truck ng alang-alang Leyte. Opo. So, bumibilis kasi dumadami yung truck na nandito. At sa katunayan, congested itong aming harap dahil nga sa dami ng mga truck na nagdadatingan, na nagdadala, at truck na nagdadatingan na kumukuha. Kanina, Secretary, kanina kausap ko si Yusek Del Rosario at yan nga ho yung napag-usapan namin. Yung minsan pagbagal ho, kakulangan po ng sasakyan na maghahatid. So kaya nanawagan kami kanina na kung meron pwede magpahiram na mga truck-truck no, na madala itong maraming relief goods sa ito, Secretary. Okay. At talagang dumadagdag ho yung mga truck at ang nangyayari ho, yung mga galing sa ibang probinsya na hindi na salanta. Nakakatabang puso, dumadating sila, may dalang mga goods at nagagamit namin yung truck nila sa paghatid. Sa Tacloban City, naabot na din po namin lahat ng mga barangay, pero dinadagdagan namin yung effort na yan. Opo. Kasi sinasabi nga ng ibang mga mamamayan na hindi sila naabutan ng mga barangay captain nila. So, nagko-compliment kami, pumupunta kami mismo as DSWD na naghahatid ng pagkain sa kanila at ang ating 27 evacuation centers ay meron na pong camp manager. So, nag-food forward tayo sa pinakamalaki kanina, yung Astrodome. Nililinis yun kasi lalagyan na po natin ng mga tent. Ayun, pinapakita namin na ang dami hong sako-sako ng kung ano-ano mga bagay na tulong sa ating mga kababayan at abala sa pagre-repack. So, wala na kayong ikangay mga problema pang hinaharap, Secretary, para ito maibigay sa ating mga kababayan? Well, ang aming hamon naman ngayon ay pagpapalabas dito maraming goods na nandito, kaya kailangan pa rin namin yung truck. Kasi yung mga naghahatid, bumabalik lahat yan sa pinanggalingan nila. Walang masyadong nag-i-stay dito. Kaya mas maganda pa rin yung nakatalaga dito ng isang buwan para tuloy-tuloy ang gamit namin. Sa ngayon, ang naka-dedicate dito yung mga military trucks talaga. Pero itong relief goods na ito, tumatagal lang ng 3 araw. Tama ho ba, Secretary? Oo, kaya nga nasa... At dire-diretso yan, kaya dire-diretso, araw-araw lumalabas po. At dito sa city, nasa second round na kami. Sa tingin nyo, sa dagsari ng mga tulong mula sa iba't ibang bansa, mga ilang linggo itatagal itong relief goods ninyo? Palagay ko, aabot na ito ng mga hanggang December 15 sa dami. Oo. Kaya nakikita ko na hindi na dapat mag-alala ang ating mga kababayan. Sapat-sapat po ang ating mga pagkain para sa Eastern para sa Samar at Leyte po. Lahat ng probinsya. At pagkatapos yan, siyempre, rehabilitasyon na tayo, lalo na yung mga bata ngayon na didiskaril yung kanila edukasyon, no, Secretary?
Opo, meron ng mga magpapasok ng mga malalaking tent Mm-mm. na pwedeng gamiting alternative learning centers. Nag-usap na po Ayun. kami ni Secretary Brother Amin at may Opo. mga ilang magbubukas na pag naitayo na po yung tent na yan. Mhm. Okay, yung mga lumilikas naman po, Secretary, at nagpupunta sa ibang lugar, partikular sa Cebu at lalo na dito sa Metro Manila, sila ba'y nasusubaybayan din? Opo, sinasalubong po sila ng DSWD office namin ng Cebu at saka ng NCR. At yung mga walang sasakyan, hinahatid po namin sa pupuntahan. Opo. Yung mga hindi po, wala pong pupuntahan, nasa facilities namin. Ng DSWD. Balita ko sa Cebu, si Mike Rama, yung mayor, Opo. ay meron pong tinalagang lugar kung saan nila dinadala ang ating mga kababayang pumupunta ng Cebu. Okay. Secretary, hindi ko na kayo aabalahin at alam kong very busy kayo dyan sa repacking. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat din ho. Magandang gabi. DSWD Secretary Dinky Soliman.